Hi guys, I'm Jana. In today's video, I just want to share with you kung bakit ko nalaman na may breast cancer ako at the age of 27 years old. Grabe yung bata ko na para sa breast cancer. And this is for awareness to all of you na mas magandang magpa-check agad sa doctor kapag meron kayo naramdamang iba or may sumakit sa inyo. Kasi mas okay yung early detection. Ayun. So, wala akong any signs na naramdaman like masakit yung breast ko, makati yung breast ko, may nagdi-discharge sa nipple ko, wala. So, buko lang talaga yung nakapako nung nanganak ako October 2023, siguro mga January or February nakapako siya. Akala ko matigas lang, tumigas na gatas, kaya pinangsawalang bahala ko lang, hindi ko pina-check. Kasi sa left breast siya, nung time na yun kasi hindi dumidedesire siya sa left breast ko, sa right breast lang. Kasi yung nipple ko sa left breast is lubog. So, magkaiba sila. Sa right breast ko, hindi lubog. Kaya gusto niya sa right breast ko. Nagpapump naman ako noon kasi medyo mahina yung paglabas ng milk sa left breast ko. Hanggang sa tumigil na yung papa-breastfeed ko. Nag-mix feed ako noon. So, formula at saka breastfeed si Resha noon. Pagdating ng April, nagpa-check up na ako agad kasi hindi na mawala yung bukol sa left breast ko. Nakakapako pa rin siya. Pero kapag nakakapako siya, pinipisil-pisil ko pa siyang ganun habang nakahiga ako. Hindi ko siya nakakapako kung nakatayo ako. Pero pag nakahiga ako, yun, doon nakakapako siya. Nagpa-check na ako. Pumunta ako sa CDH, sa Camarines Doctors Hospital. Pumunta ako sa OB. Pinakwento niya kung paano ko nalaman, kung paano ko nakapa, kung kailan ko siya nakapa. Ayan. So, nirequestan niya ako ng breast ultrasound. Nagpa-breast ultrasound ako agad ng time na yun. Hinintay ko yung result after 2 days ata yun. Lumabas na rin yung result and lumabas is Berad's 5, which is suspicious for malignancy. Dinala ko kagad sa OB ko nung time na yun. Nirequestan niya ko ulit ng mammogram para sure. Pero alam niyo ba guys, nung pumunta ako sa hospital kung saan niya ako nirequest kasi wala atang mammogram nung time na yun sa CDH. Ewan ko lang ngayon kung mayroong mammogram na sila ngayon. Pumunta ako doon. Nagpa-mammogram ako, nagtataka sila ang bata ko pa daw para sa mammogram. Pero syempre, kailangan din kasi para ma-check din, para sure. Lumabas sa mammogram na result, yung nakuha namin, same lang sa breast ultrasound, Berad's 5 din, suspicious for malignancy. Pagkatapos nang dinala ko kagad sa OB, pinabasa ko, nirefer na niya ako sa surgeon. Noong time na yun, pumunta kami agad sa surgeon kasi yung mga doktor naman sa Camarines Doctors Hospital, kadalasan mga available yan. Kaya kapag nirefer ka, pwede ka nang pumunta. Noong time na yun, pumunta kami agad sa surgeon and so, in-advisean, yung nakausap na namin si surgeon, in-advisean ako kung kukuha ng sample or kukunin na yung buong bukol. Pinili ko nun yung kunin na yung buong bukol and na-schedule na ako for operation next week Wednesday ata yun. Kaso hindi ako nakapunta, hindi ko natuloy kasi meron akong tinry. Kaso nga lang, sad to say, hindi naman nag-workout yung tinry ko. After 6 months, lumaki lang siya. From 1.3 cm ata yun, kung di ako nagkakamali, naging 4 cm na siya. Yung bumalik ako, so, April, May, June, July, August, September, October. October, bumalik kasi ako noon after birthday ni Resha. First birthday niya, so, October yon after birthday niya. Bumalik ako sa surgeon. Nung schedule ng surgeon na yun yung time na bumalik ako. Pero nung time na yon nag-cancel ata siya ng schedule sa CDH. So, sabi ko, kung sino na lang pong available na surgeon. Napunta ako kay Doc London, which is okay naman dahil magaling siyang surgeon and maalaga. Gusto niya updated siya sa mga lab test mo, bisasend mo agad sa kanya. Nakaka-chat siya agad sa messenger, nagre-reply siya. Hanggat makakaya niya kasi syempre busy mga surgeon, nagre-reply siya talaga. Kung may mga tanong ka, ganyan. And gusto niya updated din siya. So, blessed naman ako na siya yung napuntang surgeon sa akin. Ayun, so, in-advisean niya ako na magpa-core needle biopsy para sure. Nung core needle biopsy ako, lumabas yung result. Sad to say, cancer siya. Ang lumabas, invasive ductal carcinoma, which is malignancy.
Nung time na yon sobrang naiyak ako noon, nang hina. Hindi ko alam yung gagawin ko kasi may baby kami, 1-year-old. And syempre, pagdating kasi alam mo yun, kapag sa ating mga Pinoy, kahit sino naman malaman na may cancer, mapanghihinaan ka ng loob. Pero yung bumalik ako kay Doc, pinalakas niya yung loob ko, which is hindi lang naman siya nagpalakas sa akin ng loob. Si Mac, pamilya niya, pamilya ko, mga kaibigan ko, mga nagmamahal sa akin, na alam nila, alam ko na kaya ko. In-encourage din ako ni Doc na i-go na, in-encourage ako na magpagamot sa tamang gamutan, which is ngayon, ganun yung ginagawa ko. Dahil sila naman yung nakakaalam kung paano siya gamutin. Laking sisi ko din kasi na hindi ko tinuloy-tuloy yung pag-check up nung April. Tumigil ako, and after 6 months bumalik ako, which is lumaki na siya. Kaya shinare ko din sa inyo to guys, sa mga natatakot, sa mga nawalan ng time para bumalik sa doktor, wag na wag niyong gagawin. Ituloy niyo na yung check up, huwag kayong matakot. Alam ko nakakatakot sa umpisa, pero harapin nyo yung takot nyo para malaman nyo agad kung ano bang sakit natin, kung ano bang meron, bakit may iba sa atin, para mas lumuwag yung loob, mas nakakaano din na ganito pala yung nararamdaman ko. Nakakalungkot lang na cancer yung naging result sa akin, pero kailangan ko tatagan yung loob, magtiwala kay Lord, and alam kong gagaling ako. Kaya yun, naging okay naman. Alam kong maraming nagpe-pray para sa akin. Malakas yung loob ko na harapin. Ngayon, inaayos ko yung treatment ko. Inaayos ko yung mga lab ko para sa susunod na treatment ko. And after the core needle, in-advisean ako ng MRM, which is tatanggalin yung left breast ko. Alam nyo ba yung nabanggit yun? Alam ko naman na ganun yung mangyayari kapag cancer, tinatanggal talaga. Kahit, alam mo yun, kahit alam mong malit yung breast mo, mahirap pa rin i-let go. Kasi, syempre bilang babae, di ba? Kasama sa part ng body natin yung kasama sa atin talaga yon. Pero, syempre kailangan kong tanggapin, kailangan kong halapin. Nag-go ako. Tinibayan ko yung loob ko, nag-think positive ako. And yung MRM ako no November 25, 2023, biopsy yung tinanggal sa akin. Same lang yung result sa core needle biopsy, which is nung time na yung tanggap ko na. Buong loob ako na lalaban. Tanggap ko na. And after no, nagpalab na ako para sa treatment ko, and then naganap na ako ng onco. I mean, may nakita naman ako. Pumunta ako sa PGH, yung pala private. Nirefer kami sa Jose Reyes para free. So ngayon, ongoing, may hinihintay lang akong test ng lab na isa. Babalik na ako ulit sa onco para malaman yung protocol kung paano yung gamutan ko. So, ayun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo, guys, yung nangyari sa akin, yung naging situation ko, para maging awareness and para para sabihin sa inyo na huwag kayong matakot kapag meron kayong nararamdamang mali, meron kayong nararamdaman na masakit sa nyo. Mas okay na ipacheck nyo agad para early detection. Huwag na kayong gumaya sa akin na umistop magpacheck. Nasa huli yung pagsisisi. Kaya yun, so, sama-sama tayong sa mga may mga nararamdaman, sa mga may sakit na tulad ko, sama-sama tayong lakasan yung loob. Lagi natin isipin na nandyan si Lord, hindi tayo papabayaan, na nandyan yung pamilya natin, susuportahan tayo, na gawin natin silang inspirasyon. Alam nyo ba guys, pag pupunta akong Jose Reyes, naging inspirasyon ko din yung mga matatanda o yung mga mas may edad sa akin na nagpapagamot. Lumalaban sila. Paano pa kung medyo bata? Siyempre, lalaban din ako, diba? So, sama-sama tayong lalaban. Huwag tayong magpapakain sa sakit. Sakit lang to. Kakayanin natin to. Huwag tayong masyadong magpa-stress. Kaya ngayon, hindi ako masyadong nagpapa-stress.
nanonood lang ako, ini-enjoy ko lang. Ngayon, nakalive ako ngayon. So, nandito lang ako sa bahay, ini-enjoy ko na yung sarili ko. May ginagawa akong, may pinafocusan akong bagay. Ayun. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo and, makatulong yung video na to para magpalakas ng loob nyo na hindi kayo nag-iisa. Kung gusto nyo manood pa ng ibang video ko na regarding sa pag-treatment ko, yung mga nakakaramdam din ng ganito, panoorin nyo lang. And see you in my next video. Thank you! Bye-bye!